Kanalabas lang ng spoilers para sa Jujutsu Kaisen S3 Modulo Chapter 3 at dito'y mafe-feature ang tambalan ni Maru at Tsurugi kung paano nila ma-encounter ang isang napakalakas na beast at kung paano rin nila makakasalamuha ang isang former at retired na sorcerer. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang talakayan. Let's go! Sa pinakaunang parte ng chapter, in-explain ng kanilang team leader at nagsisilbing instructor na magkapatid na Okutsu na si Usami ang tungkol sa pag-appear ng isang man-eater. Ayon sa kanya, ang mission nila ay i-exterminate ang man-eater na iyon. Nagulat si Yuka dahil hindi raw iyon ang trabaho nila, kundi trabaho ng government. Parehong reaksyon ng ipinakita ng kanyang kapatid na si Tsurugi na nagtanong kung bakit sila pa ang kailangan mag-handle nito. Ipinaliwanag namang ni Usami na ang site daw ay nasa GFU. Sa lugar na iyon may namamataan na ring supernatural activities tulad ng isang shark na diumano'y lumalangoy pataas ng waterfalls. Ngunit nilino ni Usami na hindi talaga ito lumalangoy sa tubig, kundi sa mismong forest. Hindi nagtagal, ipinadala na ang trio papunta sa Gifu para i-exterminate ang tinatawag na Eater. Habang nasa biyahe, nag-usap sina Tsurugi at Maru. Inaalala pa rin ni Tsurugi kung paano siya tinanggihan dati ng "Don't talk to me" ni Maru, na hindi pala talaga siya, kundi ang kapatid niyang si Cross ang tinutukoy noon. Kaya't ngayon nagtataka siya kung bakit bigla nang nakikipag-usap na ulit si Maru. Dito rin napaisip na magkapatid na Okutsu kung maaari bang cursed spirit ang man-eater na ito. Ipinaliwanag ni Maru na isa siyang alien na nagpapanggap lang na marunong sa Jujutsu sorcery, kaya kinailangan pang ulitin ang konsepto ng cursed spirits at cursed energy. Ipinaliwanag muli ang cursed spirits ay nag-a-appear lamang dahil sa pag-apaw ng negative emotions na nagiging cursed energy at ito ay matatagpuan sa Tokyo, partikular sa mga wastelands, na ang nakaraang 67 years matapos ang main timeline, bihira nang magpakita ang cursed spirits. Posible raw coincidence lang ito o baka may kinalaman ng pagdating ng mga aliens. Kinomprontan ni Yuka si Maru, sinasabing baka nga dahilan ng paglabas ng mga man-eater ay ang pagdating ng mga aliens. Hindi ito itinanggi ni Maru, pero hindi rin niya inamin. Sinabi lang niya na sa tamang oras ay magsasalita siya tungkol dito. Tinuluyan siyang tinanong ng mas kontrobersyal na tanong. Plano ba ng mga aliens na magkaroon ng all-out war sa Earth? Sino ang mananatili? Aliens o humans? Pagdating nila sa Gifu, napatunayan nilang totoo ang sinabi ni Usami. May isang shark na lumalangoy sa kagubatan. Hinawakan agad ni Tsurugi ang kanyang cursed tool na Honoyagi, ngunit pinigilan siya ni Maru dahil kapag nag-release ng apoy ang tool na iyon, maaaring magdulot ng forest fire. Ang naging solusyon ni Maru ay yakapin ng shark para mapigilan ito habang ginamit ni Tsurugi ang kanyang katana sa normal na paraan upang hiwain ito. Ngunit nagulat sila nang makita ni Maru ang mukha ng isang tao sa shark. Hindi pala ito literal na hayop, kundi isang tao. Isang Jujutsu sorcerer at isang retired na alumni ng Jujutsu High School. Nakilala siya ni Tsurugi bilang isang senior na si Nagata. Ang curse technique ni Nagata ay ang makapag-transform sa isang shark na kayang mag-swim kahit walang tubig. Bagamat tila walang halaga ito, ipinaliwanag na darating ang panahon na magiging useful ito, tulad sa nangyari sa final battle ng main series kung saan lahat ay nakapag-ambag. Ibinunyas na ni Nagata ang katotohanan, hindi talaga shark ang man-eater, kundi isang napakalaking tigre na nagngangalang Toranovske. Ayon sa kanya, ang Toranovske ay hindi halimaw, kundi alagang tigre. Ang mga lolo at lola nito ay smuggled tigers mula sa ibang bansa na nanirahan at dumami sa kagubatan. Ngunit dahil sa isang napakalaking pagbabago sa kapaligiran, kaugnay ng mga solar panels, nagbago rin ang kalagayan ng kagubatan dahilan upang maging man-eater ang tigre. Ang nakukuha nating idea dito ay nang dahil nagkaroon ng matinding pagkasira sa mga technologies, devices at mga mekanismong ginagamit sa forest, tumigil sa paggana ang mga solar panels. Kasabay nito, hindi na rin gumana ang mga sistemang nakadepende sa power na galing doon. Dahil dito, nag-dry up ang ilog, nawala ang tubig at nasira ang buong ecosystem. Nawala ang balancing ang food chain, mula prey hanggang predators, na dahilan kung bakit wala nang makain si Toranovske sa forest. Ito ang nagtulak sa kanya para pumunta sa lugar ng mga villagers. Bagamat wala naman siyang nakain, nagdulot pa rin ng kaguluhan si Toranovske doon, dahilan para lumabas ang ulat na may isang man-eater. Para kay Nagata, wala siyang balak patayin si Toranovske.
Kung maaari, nais daw niya itong iligtas. Ngunit hindi ito inaprubahan ni Tsurugi. Kahit siya mismo ay hayaw din patayin ang sariling alaga, wala silang choice. Kailangan nila itong gawin para hindi na makapinsala pa sa mga tao. Hindi ito nagustuhan ni Nagata kaya agad siyang umalis at ginamit muli ang kanyang kakayahan na makalangoy kahit walang tubig. Nalaman dito na gumagamit pala siya ng isang barrier, isang teknik na nakakaharang sa pang-amoy ni Toranovsky. Dahil napakalakas ng abilidad nitong tigre sa pag-amoy ng smell of blood, mahalaga ang barrier na yun. Pero nang ilis ni Nagata ang barrier, agad siyang naamoy ng hayop. Biglang umatake ang napakalaking tigre at tinamaan ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan dahilan para masira ang kanyang shark outfit. Dahil nanganganib na ang buhay ni Nagata, agad nang rumesponde si Tsurugi. Sa pamamagitan ng kanyang lakas, nagawang i-overpower ni Tsurugi ang tigre gamit lang ang raw strength. Sinubukan niya na talagang patayin si Toranovsky ngunit pinakita ni Nagata na ayaw niya itong mamatay. Sa huli, napagtanto niyang delikado na talaga ang sitwasyon. Kahit labag sa kanyang kalooban, sinabi niya kay Tsurugi na gawin na ang narahapat. At doon, tinapos na ni Tsurugi ang buhay ng tigre. Matapos ang mabigat na confrontation, inamin ni Nagata na siya ay nalulungkot. Gayunman, nagpasalamat pa rin siya kay Tsurugi dahil tinanggap nito ang bigat ng burden na patayin ang kanyang alaga. Malungkot silang lahat, maging si Maru na nag-isip kung paano ang mga tigre na iyon ay parang mga foreigners din sa bansang iyon. Katulad niya na isang alien na hindi sigurado kung maiintindihan ng mga tao. Naikwento din ni Maru na kahit kaya niyang ipahayag ang lahat sa pamamagitan ng salita, may taglay din siyang isang napakalakas na ability. Ito ang kakayahan nilang magkapatid na siya at ang kanyang twin brother na si Cross ang nagmamana. Kaya't agad pumasok sa isip ni Tsurugi na maaaring hindi talaga si Maru ang kausap niya, kundi ang kanyang kakambal na si Cross dahil sobrang magkaiba ang kanilang ugali at personalidad. Dito rin inamin ni Maru na ang naturang ability na to ay napaka-OP at hindi niya basta-basta pwedeng gamitin ng walang signal mula sa kanilang leader. Kapag ginamit niya ito ng walang rason, posibleng kunin ng mga Simurians at ilipat ang kapangyarihan sa kanyang kapatid. Kaya malinaw na may tinatago pang matinding power si Maru na siguradong lalabas sa mga susunod na kabanata. Habang malungkot pa rin ang lahat, biglang lumitaw ang isang napakaliit na tigre. Hindi ito kasing laki ni Toranovsky, kundi napaka-cute at mistulang isang puppy. Doon ni-reveal ni Tsurugi na hindi pala niya tuluyang pinatay si Toranovsky. Malaki ang posibilidad na imbis na hiwain niya ito, in-exercise niya ito gamit ang kanyang curse tool. Dahil nababad si Toranovsky sa cursed energy, nagkaroon ng metamorphosis ang kanyang katawan. Pero matapos siyang ma-exercise, bumalik siya sa dating unyo. Ibinigay ni Tsurugi ang tigre kay Nagata sabay bilin na mula na yun, siguraduhin niyang babantayan ito at hindi na muling makakasakit ng villagers. Habang pauwi, kahit labis ang pagsasalamat ni Nagata, inamin din ni Tsurugi na hindi ito ang tamang konklusyon. Hindi ito ang hinihintay ng Jujutsuhai mula sa kanila, kaya kailangang itago ang tungkol kay Toranovsky. Sinabi rin niya kay Maru na nagpapasalamat siya sa pagiging tapat nito, ngunit hiling ni Maru na huwag ikalat ang napaka-vital na impormasyon. At dito nagtatapos ang Chapter 3. Bagamat medyo mabagal ang pacing ng kwento, nakikita na natin ang build-up ng mas malaking conflict. Siguradong hindi magtatagal, papasok na ang mas matitinding laban at revelations. Kaya siguraduhin nyo na naka-like, naka-subscribe at naka-on ang bell button para automatic kayong ma-notify sa pag-release ng susunod nating video. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and I will see you guys on the next.